Eto na mga update mga kapatid sa Middle East matapos nga ang isinagawang surprise attack ng Iran dito sa Estados Unidos o sa mga base ng Estados Unidos mga tol. Eto na, gumanti na mga kapatid at nagsimula na ang opensiba ng Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa bago natin to simulan mga kapatid. Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Syempre, click mo na ang subscribe button pati na rin yung notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na nga mga kapatid, kahapon pinag-usapan natin yung surprise attack ng Iran kontra United States. So ngayon mga kapatid, sinimulan na ng Amerika ang kanilang pagganti. No, ito yung ganting opensiba, sabi nga rito sa title, no. So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to mula rito sa UNTV News. Bigyan natin to ng reaction and commentary. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. Ooh, pinabagsak yung rocket nila. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. Inamin ni United States President Donald Trump na nagtagumpay ang Iran sa pagpapabagsak sa ilan nilang rockets. Oo, yun nga no, tama ako ng dinig. Kaugnay ito ng surprise attacks na inilunsad ng Iran habang nasa gitna ng pakikiramay ang US officials at iba pang leader sa pamilya ng yumaong si Senator Lindsey Graham. Yun, busy pala sila, no? At sinamantala ng Iran at nagsagawa sila ng sorpresang pag-atake. Tiniyak ni Trump na sasagutin nila ito ng matinding airstrikes at pagkakataon naman ng US na gumanti. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard. We're gonna be hitting them very hard, sabing ganun. Sabi rito, our turn, Trump. No, sinimulan na ang ganti. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. At sa kasunod na pulong ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ayon kay Trump, ang mga Iranian missiles na tumama sa mga pasilidad militar ng Amerika sa Middle East ay nagmula sa direksyon ng Iraq at may koordinasyon umano sa Iraqi government. Ayan na nga mga kapatid, kasama na rin ang Iraq ngayon dahil may koordinasyon din daw yun sa Iraqi government. No, kumbaga parang yung ginagawa ng Iran dito sa mga Gulf nations, 'di ba? Ginagantihan nila, inaatake nila dahil sa pagpapagamit ng US base. Ngayon naman etong Iraqis, pumayag sila sa Iran na gamitin yung kanilang mga yung kanilang lupain para umatake naman dito sa mga US bases. So, ibig sabihin mga tol, gantihan talaga 'yan. Base sa ulat, sinagot ng Amerika ng pag-atake ang Iran sa pamamagitan ng pagpuntirya sa Ali Akbar drone base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Aerospace Force malapit sa Avaz. Ayan na nga. Malaki umano ang napinsala ng nasa 7 missile strikes sa 51st Hojat Armored Brigade ng IRGC. So itong mga pinapakita, ito na mismo yung mga ginawang pagganti ng Amerika. Binatikos naman ni Iran Strategic Affairs Analyst Syed Mohammad Marandi. Ang aniya ay bagong taktika ng US, ang atakihin ang mga residential complex na nagsasapanganib na sa mga sibilyan, gaya ng ginawa nitong pagbomba sa Qasem Island. Kaya naman pinuntirya na rin ito ang isang floating platform na pag-aari ng US sa Egypt na isang kaalyado rin ng Amerika. Noel Poliarco. Pinatikos nila pero gumanti rin sila ng gano'n, no? Tuloy natin yung balita mga kapatid, no? Mula naman dito sa Net25, ito na nga yung large scale attack o scale attacks inilunsad na ng Amerika kontra Iran. Ito yung mga pagganti ng Iran, mga serye ng pagganti ng Iran, ng Amerika, doon nga sa surprise attack na isinagawa ng Iran nitong nakaraan lang, parang kahapon lang ata natin pinag-uusapan yun, no? Naglunsad ng isang serye ng pag-atake ang puwersa ng Estados Unidos sa Middle East kontra sa Iran. Ayon po sa US Central Command o CENTCOM, tugon nila ito sa naunang ikinasang surprise attacks ng Iran ngayong linggo. Pinuntirya ng naturang large-scale attacks ng US ang mga gusali ng pagmamayari ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sabi nga ni Trump, alam nilang mangyayari yan.
No? So inaabangan din ng Iran yan. Kasi mga tol, hindi naman din talaga pwedeng walang bawi. Kasi kapag ang Amerika bumibira dito sa Iran, yan lang laging sinasabi ng Iran. Hindi pwedeng unanswered yan. Hindi pwedeng walang bawi yan. So di ba ang ginagawa nila is gumaganti sila. Ang tinitira nila yung yung mga base militar ng Amerika dito sa mga Gulf states, dito sa palibot. Bahrain, Jordan, Kuwait, di ba yun? So ngayon, nag-surprise attack ang Iran, alam din nilang babawi sa kanilang Amerika. Kabilang narito ang military command centers, missile at drone facilities, coastal surveillance at defense sites. Sa ulat ng Iranian media, tinamaan ng US military ang lugar ng Hormozgan province kasama na ang Qeshm Island at Kish Island. Ayan na, oh. Bagong pag-atake, naglunsad ng missile strike ang Iran laban sa base militar ng Estados Unidos sa Jordan bilang tugon sa tinawag nitong acts of aggression ng Estados Unidos. Kala ko nitong nakaraan nung huminto sa pag-atake ang Amerika, 3 araw silang walang ginawang operasyon. Kala natin pansamantalang titigil kasi sinasabi ng Iran nasa retaliatory mode daw sila. Ibig sabihin kapag inatake sila, dun lang sila aatake. Kapag hindi sila inatake, hindi rin sila magsasagawa ng mga pag-atake. Kaso nagsagawa sila ng pag-atake. Kumbaga parang na-miss nila yung pananahimik ng Amerika kaya nagsagawa sila ng surprise attack. So eto ngayon, palitan ulit, no? Nagsimula rin naman ulit bumira ngayon ng Amerika. Talagang walang matatapos dyan, no? Gayunman, sinabi ng US CENTCOM na kanilang na-intercept ang nasabing pag-atake. Kaugnay nito, mahigit sa 50,000 US service members ang pinakalat sa Middle East bilang paghahanda sa mga magiging pagkilos ng Iran sa rehiyon. Ooh. Samantala, tinamaan ng drone attack ang oil tanker ng US malapit sa Damietta, Egypt, sa ulat ng Egyptian Petroleum Ministry. 2 barko ang napinsala ng pag-atake, ang Energos, Winter and Gaslog Salem. Hindi patiyak kung sino ang naglunsad ng drone attack, ngunit sinisina ni US President Donald Trump ang Iran sa insidente. Actually, sinabi na nga kanina sa isang balita, no, dun sa kanina pinanood natin, na gumante ang Iran, kaya Iran ang bumira doon. Anya, oras na ngayon ng Iran o ng US na gumanti sa Iran. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They know it's coming, sabing ganun. They're asking us not to do it, but They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night, sabing ganun. they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Mr. President, first Kaugnay ng mga pagtindi ng tensyon sa Middle East, muling sumampa sa above $90 per barrel ang presyo ng krudo sa Ayan na. pandaigdigang merkado. So eto na yon, yung sinasabi nating paulit-ulit, kaya hindi talaga tayo pumapanig sa kahit na sino man sa kanila Kasi sino man sa kanila mga tol di ba pareho lang din ang epekto niyan sa atin Yan, tulad niyan, sumampa na naman ng above $90 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. So anong epekto sa atin yan? Tulad na ang lagi kong sinasabi, walang exemption yan sa mga gasoline station. Hindi mo pwedeng sabihin, pro-US ako, bigyan mo ako ng discount. Hindi ganun yan mga tol. So pro-US ka man o pro-Iran, pareho ka pa ring magbabayad ng dagdag presyo dyan dahil sa nangyayaring gera dyan sa Middle East. Kaya tayo, nakikibalita lang tayo mga tol Wala tayong pinapanigan sa kahit na sino man sa kanila. At least nalalaman lang natin ngayon kung ano yung mga nagaganap dito sa Middle East. Sa tala ng world market, umaakyat panaog ang presyo ng Brent crude sa pagitan ng $90 at $92 per barrel, habang ang West Texas Intermediate naman ay umabot sa $83 per barrel level. Alright, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi ngayon sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa gitnang silangan? Kita nyo naman lumalawak at dumadami ang mga bansang nagiging involved dito. Basta sa lahat ng mga Pilipino o mga OFW na nandiyan sa Middle East, sa gitnang silangan, kung nasa mang bansa kayo nandiyan, ingat lang kayo palagi at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alright mga tol, hanggang sa muli, peace out.